2 araw na ang nakalipas mula nang arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bisa ng arrest warrant mula sa International Criminal Court dahil sa kasong Crimes Against Humanity. Ngunit patuloy pa rin ang pagsisikap ng publiko na buuin ang buong larawan ng mga kaganapan noong Martes dahil walang pinayagang media sa loob ng Villamor Air Base kung saan hinold ang dating Pangulo. Napilitan ng taong bayan na umasa sa mga video na kuha ng ilang individual na kasamang nasa loob ng Presidential Lounge. Kaya naman minabuti na ng Presidential Communications Office na magpatawag ng panel discussion sa PNP at DOJ ngayong hapon upang mailahad ng detalyado ang mga naging kaganapan sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte at para na rin masawata ang pagkalat ng fake news. Napagkasundoan po namin na kami ay magpahayag ng aming mga statements dahil marami pong naglalabasan iba't ibang kuro-kuro, iba't ibang opinyon. Mas nanaisin po namin na manggaling sa amin kung ano ba ang katotohanan para po ang mga kababayan natin, ang taong bayan, ay hindi malito sa kasalukuyang issue patungkol po dito sa kaso po na kinakaharap po ng dating Pangulong Duterte. Kabilang sa humarap sa panel discussion ang nanguna sa operasyon na si CIDG Chief Major General Nicolas Torre, kasama si PNP spokesperson General Jean Fajardo at DOJ Undersecretary Nicolas Felix T. Ayon kay General Torre, tumagal ng 12 oras ang buong proseso ng pag-aresto mula sa pagkuha sa dating Pangulo sa paliparan, paglilipat sa Villamor Air Base hanggang sa maisakay ulit siya sa eroplano patungong Netherlands. Lahat naman pong stage nung service ng warrant ay okay lang naman. Everyone is calm. Everyone was just expressing each one is expressing his own opinion. Pero at the end of the day, we insisted na sumama siya sa amin dahil siya ay inaaresto namin. Kabilang naman sa binigyang linaw ng PNP ang patungkol sa nag-trending na post na di umano'y naluluha ang mga pulis na naatasang magbigay ng security. Ang paliwanag dito ni Fajardo. At sa dami ng entourage nila, sa dami ng mga pulis natin na nandoon, napakainit po nung suot po ng mga staff natin. Naka-camouflage po yun, nakasombrero. Kahit kami rin po ay basang-basa po ng pawis. So may nakita po, na-captured po doon na parang nagpunas po at nakayuko po. Ang sinasabi po nila ay umiiyak po yung pulis. Hindi po totoo yun. Sa huli, iginiit ng mga opisyal na iginalang nila ang karapatan ni Duterte at trinato ito ng tama sa ginawa nilang pag-aresto. Wala rin daw kahit sinong pulis o opisyal ang nanakit sa dating Pangulo. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music and News Authority.